Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Heart Secrets. Isa na namang kwento ang ating tutunghayan. Sa unang pagkikita, wala namang kakaiba. Isang usaping legal lamang na kailangang ayusin. Ngunit sa bawat pag-uusap, sa bawat pagtitig na mas tumatagal ng kaunti kaysa dapat, may damdaming unti-unting nabubuo. Isang damdaming bawal. Isang koneksyong hindi nila hinihiling. Sa mundong ginagalawan nila, kung saan ang tama at mali ay malinaw na nakasaad sa batas, ngunit paano kung ang puso mismo ang lumabag? Ito ang kwento ng dalawang taong parehong may responsibilidad, parehong may pamilyang masasaktan, at parehong haharap sa tanong, hanggang saan ang kaya mong isugal para sa isang pag-ibig na hindi dapat nangyari? Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng sumusuporta at tagapakinig ng channel na to. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Henry, 30 years old. Dati akong delivery rider, pero lumipat ako bilang boy kay Ma'am Tina. Isa siyang abogada. May asawa ako at isang anak. Umuupa lang kami kaya'y dumoble ako ng kayod dahil pasukan na naman sa susunod. Ginagawa ko ang lahat, Miss Roxy, para maibigay ko ang magandang buhay para sa anak ko. Noong una'y tingin ko kay Ma'am Tina, suplada. Mataas ang tingin sa sarili, tsaka malupit. Yun din kasi ang sabi-sabi ng mga taong nagtatrabaho sa kanya noon. May initin din daw ang ulo niya at kung hindi daw agad masusunod ang utos, tinatanggal niya agad sa trabaho. At para sa akin, sa paraan ng pakikitungo niya'y masasabi kong totoo nga ang sabi-sabi. Siguro'y dahil sa uri ng trabaho niya, kaya pinapakita niyang karespe-respeto siya. Pero kailangan kong magpakumbaba at sumunod sa lahat ng kailangan niya dahil sa kabila ng lahat, mas mataas ang kinikita ko sa kanya. Maayos din siyang magpasahod. Wala namang problema sa akin yun dahil ilang suplada o supladong amo na ang dinaanan ko. Kung kinaya kong lagpasan ang mga yon, itong trabaho pa kaya? 4 na buwan na po akong nagtatrabaho sa kanya, Miss Roxy. Minsan, pinabago niya ang mga naitakda ko na sa isip ko batay sa pananaw ng mga tao tungkol sa kanya. Dahil pinapadala niya sa akin ang mga sobra sa pagkain na inuutos niya para daw sa pamilya ko. Minsan, pinapauwi niya ako ng maaga, lalo na kung maulan. Ang simpleng bagay lang para sa iba, pero para sa akin, malaki na yon. At isa na doon ang mga kabutihang ipinapakita ni Ma'am Tina sa akin. Para sa akin, hindi talaga natin masusukat ang tao batay lang sa imahe nilang panlabas. Makikilala mo sila kung paano sila mag-isip at kung ano ang laman ng kanilang damdamin. At naniniwala akong lahat ng tao ay may taglay na kabutihan sa kanilang mga puso. Hapon na nang nakauwi na ng kanyang bahay si Ma'am Tina. Simula umaga kasi umalis na siya. Kaya nung nakauwi siya'y tila pagod na pagod. Sumalampak siya sa sofa kaagad pagkatapos niyang hubarin ang takong niya. Napatigil ako sa pagwawalis para tingnan siya. Unang beses ko kasi siyang nakitang ganon. Madalas kasing didiretso siya sa kanyang opisina upang magbasa o magsulat. Na-stress ako sa lalaking yun. Tugon niya. Lumingin ako dahil wala naman siyang ibang kausap at wala naman kaming ibang kasama. Hindi ko rin alam kung kinakausap niya ba ako. Ma'am, gusto niyo ho ba ng kape? Ipagtitimpla ko ho kayo. Ay nako, ayaw ko muna ng kape. Baka lalong uminit ang dugo ko. Alam ko na kung anong gagawin mo. Pwede mo bang hilutin saglit tong mga paa ko? Opo naman ma'am. Dali-dali kong binitawan ang walis. Nakalimutan ko kasi ang tsinelas ko kaya tiniis ko talaga ang sakit hanggang makauwi ako dito. Sumakit pa nga ang ulo ko sa hearing. Pero last hearing naman na next week. Yun po ba ang kaso na hinahawakan nyo ngayon ma'am? Oo, medyo nagka-problema lang kanina. Nako, ang hirap naman po niyan ma'am. Kaya ho pala pagod na pagod kayo. Sabi ko habang minamasahe ang paa niya. Actually, ang mga ganitong kaso para sa akin ay madali lang. Pero mahihirapan ka lang kung yung kliyente mo ay ayaw tulungan ng sarili niya. Halata nga ho sa inyo na stress kayo ma'am. Pero wag po kayong magpapadala dyan. Kailangan nyo rin ho ng pahinga. Oo naman. Itutulog ko lang siguro to mamaya. Bukas ko natatapusin ang binabasa ko. Tama ma'am.
Napansin ko po kasi na kulang kayo sa tulog. Napansin mo pa pala yun. Kaya pala paggising ko, may nakahanda ka ng merienda. Doon ko napagtanto na marami akong matututunan kay Ma'am Tina. Hindi naman pala siya suplada. Kailangan mo lang din makisama sa kanya. May tanong ako sa'yo. Ano po yun, ma'am? Nabulag ka na ba sa pag-ibig? Seryoso ang mukha niya. Saglit akong natigilan sa pagmamasahe. Opo, ma'am. Yung mga nakaraang relasyon ko, matagal na ho yun, parte pa ng kabataan ko. Yung kasalukuyan. May asawa ka, hindi ba? Opo. At may anak kaming isa. Mabait ba yung asawa mo? Opo, ma'am. Mabuti rin siyang ina sa anak namin. Kahit hindi kami mayaman, pero sagana naman kami sa pagmamahal. Ngumiti siya ng tipid. Unang beses kong makita yon galing sa kanya. Hindi ko na alam kung saan ang patutunguhan ng pag-uusap namin. Pero alang-alang sa pikikipagsabayan kay Ma'am Tina, sinagot ko ang lahat ng mga tanong niya. Mayaman kayo, Henry. Kasi may asawa at anak na nagmamahal sa'yo. Huwag mong sabihin na mahirap lang kayo kasi hindi mabibili ng pera yun. Napangiti rin ako sa sinabi ni Ma'am Tina. Mula doon, tuluyan na akong naging komportable sa kanya. Hindi na ako kinakabahan tuwing inuutusan niya ako o kaya'y kasama ko siya sa iisang silid. Kayo po, ma'am. Para sa inyo, bakit nabubulag ang tao sa pag-ibig? Nakakabulag ang pag-ibig kung hinahayaan mong manaig ang emosyon kaysa katotohanan. Kapag sobrang mahal mo ang isang tao, minsan, hindi mo na nakikita ang mga red flags. Kahit malinaw na may panluloko, pananamantala, o paulit-ulit na pananakit. Tumango ako at napaisip sa sagot niya. Kung ayos lang po, ma'am, pwede ko po bang itanong kung may asawa ka rin at mga anak? Yumuko siya at sinuri ang kanyang paa na katatapos ko lang imasahe. Meron akong asawa, pero wala pa kaming anak. Hindi ko rin alam kung kaya ko. Baka nagtataka ka kung bakit hindi mo pa siya nakikita. Magkahiwalay kami ng bahay kasi nagalit siya sa akin. Bakit naman ho, ma'am? Ang totoo, Henry, wala akong kakayahang magkaanak. Ilang beses na akong nakunan hanggang sa sinukuan na niya ako. Hindi ko rin alam kung mahal niya pa ba ako. Sandaling binalot ng katahimikan ng silid. Maluha-luha rin si Ma'am Tina nang ikwento niya sa akin yon. Naku, pasensya na po, tinanong ka po talaga. Naku, konsensyang tugon ko. Huwag kang magsusorry. Nagkwento ka sa akin tungkol sa buhay mo, kaya patas lang tayo. Natawa kaming dalawa pero natigilan ako nang makitang mas maganda pala siya kapag ngumingiti. Hindi ko maitatanggi na may itsura si Ma'am Tina. Pero lalong lumitaw ang ganda niya noong tumawa siya. Simula noon, magkasabay na kaming kumain lalo na kapag nagmemeryenda siya. Madalas kasing nauuna siya sa akin dahil marami siyang ginagawa. May mga kliyente rin siya na pumupunta dito kaya kanya-kanya talaga kami ng oras ng kain. Huhulaan ko. Unang tingin mo sa akin ay suplada, no? Nahihiya naman akong tumawa, pero hindi ko itinanggi yun. Hindi ka lang po pala sa korte magaling, ma'am. Pati ho sa panghuhula. Tinapik niya ang kamay ko ng pabiro kasabay ng paghalakhak. Alam mo ikaw, nakakatuwa ka. Talaga ho ba, ma'am? Baka pati sa pagbibiro, magaling rin po kayo. Dahil sa sobrang pagkatuwa niya sa akin, tumataas baba ang balikat niya. Opo, akala ko suplada kayo. Kasi bukod sa seryoso niyong mukha, yun din ho ang sabi-sabi ng mga tao. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa inyo noon. Umiling siya. Hayaan mo na sila. Hindi mo ba alam na kaya ganoon ang sinasabi nila laban sa akin kasi sila ang may atraso sa akin. Napakabait ko na nga sa kanila dahil hindi ko na sila inireklamo. Ganoon ho ba? Mali naman po sila doon. Hindi po kayo suplada. Siguro kailangan nyo na lang magpakatatag dahil sa trabaho nyo. Naging coping mechanism ko na rin ang pagiging seryoso. Pero nang malaman ko na mabait ka at naiiba ka sa kanila, napatunayan kong hindi masamang makipagkaibigan din. Parang hinaplos ang puso ko, Miss Roxy. Ako pala ang nagpalambot
sa matigas na puso ni Mama. Kaya wag kang mawawala, Henry. Sa akin ka lang magtrabaho. Huwag ka nang lumipat sa iba. Tugon niya at ipinatong ang palad niya sa ibabaw ng kamay ko. Sandali akong napatitig doon at nakaramdam ng kaunting kaba sa dibdib. Opo, Mama. Wala po akong planong lumipat ng ibang trabaho. Mabait po kayo. Kung tutuusin, maswerte po ako sa inyo. Talaga? Dito ka lang. Dito ka lang sa tabi ko. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko. Napalunok ako at hindi ako nakapagsalita. Basta nung hapon na yon ay humaba pa hanggang gabi. Akala ko ipauuwiin niya ako ng maaga kasi nagbalak siyang matutulog kanina. Pero nagkamali ako, Miss Roxy. Pinabili niya ako ng panghapunan at pinasabay niya ulit ako sa kanya. Mama, baka po hinahanap na ako ng mag-ina ko. Lagpas alas 7 na po kasi. Hindi po kasi kumakain ng asawa ko kapag hindi po ako nakakauwi eh. Gusto niya pong sabay kaming kumain. Ano ka ba, Henry? Malaki na ang asawa mo. Grabe naman kung hindi siya kakain kung wala ka. At saka may anak kayo, hindi ba? Idadamay niya ba yun? Bumuntong hininga ako at dahan-dahang tumango. Tama po kayo, Mama. May intindihan naman ako ng asawa ko. Ngumiti siya ng malawak. Nanibago ako sa kinikilos niya dahil hindi ako ang pinagligpit niya ng pinagkainan. Siya ang gumawa nun ng kusa at pinaupo niya lang ako sa sofa. Pinalitan niya rin ang kulay ng ilaw, yung hindi masyadong maliwanag. Pagkatapos ay nagpatugtog siya ng romantic na kanta. Naguguluhan ako sa ginagawa niya pero pinanatili kong kalmado ang sarili ko. Ang tanging nasa isip ko'y ang pamilya kong naiwan sa aming munting tahanan. Sigurado akong nag-aalala sila sa akin. Lumabas siya mula sa kanyang kwarto na naka-nightgown kung tawagin. Hulmang-hulma ang hubog ng katawan niya dito. Ang buhok niya naman ay nakalugay. Sobrang ganda niya, Miss Roxy. Hindi ko mapigilang purihin siya sa isip ko. Okay, simulan na natin. Tugon niya at umupo sa harap ko. Lumayo ako ng kaunti sa kanya. Bakit? Ano palang iniisip mo na gagawin natin? Nakakagulat ka naman po, Ma'am. Naiilang na tugon ko. Madumi ang isip mo, no? Nako, mali ka. Magpapamasahe lang naman ako sa'yo kasi mabilis na wala yung sakit sa paa ko kanina. Para akong nabunutan ng tinik, Miss Roxy. Siguro, nagulat lang talaga ako sa kinikilos niya. Parang araw-araw ay may nalalaman akong bago kay Ma'am Tina. Kaya dapat na siguro akong masanay dahil amo ko naman siya. Gayunman, sinimulan ko na ang pagmamasahe. Nagkwentuhan lang kami habang ginagawa ko yun. Pero kalaunay, unti-unti nang tinatanggal ni Ma'am Tina ang suot niya. Maingat ko naman yung itinataas pero ibinabalik niya rin. Naramdaman kong uminit sa loob ng silid kahit nakabukas naman ang aircon. Pero nagtataka ako kung bakit ako pinagpapawisan. Kasunod na lang noon ay ang tuluyang pagkawala ng mga saplot ni Ma'am Tina sa harap ko. Napalunok ako at nanlaki ang mga mata. Wala siyang ni isang suot na pangilalim. Umupo siya sa harapan ko at hinalikan ako ng marahan. Gusto mo ba ng ganito, Henry? Nanigas ako sa kinauupuan. Hindi ako makagalaw kahit ang isinisigaw ng puso ko'y kailangan ko ng tumayo at umalis. Ma'am, kailangan ko na po talagang umuwi. Hinahanap na po ako ng mag-ina ko. Tinatanggihan mo ba ang amo mo, Henry? Nakikita mo ba to? Nanlaki ang mga mata ko, lalo na nang makita ang mga peklat sa palapulsuhan niya. Naku, Ma'am, bakit niyo ho ginagawa yan? Kumakalma ako tuwing ginagawa ko yan. Kaya kung iiwan mo ko, Henry, baka gawin ko na talaga yan. Hindi lang pampakalma para matapos na talaga ang sakit na nandito sa puso ko. Naluluha ang mga mata niya. Ma'am, wag niyo hong gagawin yan ulit. Wag ninyong sasaktan ang sarili niyo. Kaya nga wag mo akong iiwan. Dito ka lang. Pagbigyan mo ko, Henry. At sa oras na mangyari yun, hindi ko na ulit sasaktan ang sarili ko. Opo, tugon ko kahit kinukontra ito ng isip ko. Sabihin mo ulit, Henry.
Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Simula ngayon, may karapatan ka na sa lahat ng meron ako. Sa sarili ko, sa mga pag-aari ko, at sa puso ko. Iyong-iyo na ako, Henry. Kaya gawin mo ang lahat ng gusto mo. Habang sinusuklian ko ang mga halik niya, bigla namang sumagi sa isip ko ang asawa ko. Tumulo ang luha ko, Miss Roxy. Sabel, bulong ko. Ako si Tina, Henry. Hindi ako si Sabel. Ako si Tina. Tumango ako habang dinadama ang katawan niyang nakadikit sa akin at ang mga labi niyang mainit sa aking leeg. Tina, nangyari nga ang hindi ko inaasahan sa gabing yun. Tumakas ako ng madaling araw dahil kailangan ko na talagang umuwi sa mag-ina ko. Nang makarating ako sa amin, gumuho ang puso ko, Miss Roxy. Bumungad sa akin ang mukha ng asawa ko. Puno ng pag-alala habang hinihintay ako sa labas ng gate. Alam kong hindi pa siya natutulog dahil inaabangan niya ang pag-uwi ko. Kahit alam kong kasalanan sa mata ng Diyos ang nangyari sa amin ni Ma'am Tina, naipagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Kahit makasalanan ang nangyari nung gabing yun, pumasok ulit ako kinabukasan. Walang kakainin ng pamilya ko kung hindi ako magtatrabaho. Napansin ni Ma'am Tina ang pagiging tahimik ko, kaya nilapitan niya ako at kinausap. Henry, galit ka ba sa akin? Naiiyak na tanong niya. Bumuntong hininga ko. Hindi ho, ma'am. Pero kung ano man ang nangyari sa atin ng gabing yun, gusto kong manatili na lang yun doon. Bakas naman sa mukha niya ang pagkalungkot. Please, Henry, huwag mo kong iiwan. Nasanay na akong nandito nakasama ka. Ma'am, mali ho tong ginagawa natin. May asawa ako at ikaw rin. Hindi na ako mahal ng asawa ko. Ayaw na niya sa akin. Naiiyak na tugon niya. Hindi ko na ho kasalanan yun, ma'am. Nandito ho ako para magtrabaho. Wala naman po akong mali siya sa isip ko tungkol sa inyo. Binigay ko naman po ang gusto nyo at gusto ko na pong tapusin ito ngayon habang hindi pa huhuli ang lahat. Lumuhod siya at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ko. Please, Henry. Sinabi mong hindi mo ko iiwan, hindi ba? Hindi po kita iiwan dahil nagtatrabaho pa rin po ako sa inyo. Pero kung ano man ang nangyari sa atin, tatapusin ko na ho yun ngayon. Naku, please, Henry, no. Huwag mong gagawin sa akin to. Ikamamatay ko, Henry. Nakikita mo to? Gusto mong gawin ko na naman to? Pinakita niya na naman ang mga peklat niya sa akin. Napahilamos ako sa mukha ko. Hindi ko inaasahan to. Sana hindi ko nalang nakilala ang ganitong sarili ni Ma'am Tina. Mas gusto ko pa ang pagiging seryoso at suplada niya. Mas gusto ko pa ang magtrabaho na lang sa kanya. Pero dahil natatakot din ako na saktan niya ang sarili niya, ibinigay ko na naman ang gusto niya. May nangyari ulit sa amin, Miss Roxy. Mas natatakot na ako na may mangyaring masama sa kanya. Ang hindi ko pa inaasahan ay ang mahulog ng tuluyan ng loob ko sa kanya. Minsan ay kahit mali, na ikukumpara ko na ang asawa ko sa kanya. Nilakihan niya din ang sahod ko. Isang buwan akong namalagi sa kalagayan na yon. Sa tuwing gusto ko nang tumigil dahil nilalamon ako ng konsensya ko, tinatakot ulit ako ni Ma'am Tina. Hindi ko na alam kung tama pa ba tong ginagawa namin, Miss Roxy. Habang sinusulat ko to, ramdam ko kung gaano ako nalilito sa sitwasyon namin. Parang bawat desisyon may kapalit na sakit. Alam kong may mga pangangailangan siya na gusto niyang maramdaman at naiintindihan ko yun. Pero may pamilya akong umaasa sa akin at hindi ko rin kayang ipikit ang mata ko sa responsibilidad na yun. Hindi ko alam kung puso ba ang susundin ko o ang tama. Ang alam ko lang, habang tumatagal, mas lalo akong nahahati. Kung puputulin ko naman ang bagay na pinasok ko na sa simula pa lang, ay alam ko ng mali, may buhay na masasayang. Mga kaibigan, sumusulat po ako ngayon dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Nalilito na ako sa sitwasyon namin. May kanya-kanya kaming pangangailangan. May mga pusong umaasa at may mga pangakong hindi basta pwedeng baliin. Mahalaga siya sa akin, pero mahalaga rin ang pamilya ko. Hindi ko alam kung tama pa bang ipagpatuloy ito
o kung mas makakabuting tapusin na habang kaya pa? Kung kayo, ano sa tingin nyo ang dapat kong gawin? Paano ba pumili kung parehong may masasaktan? Naghahanap ng kasagutan, Henry.